topic po natin, babala sa mga seniors para hindi kayo mabulunan, hindi kayo masamid, at para hindi kayo magkaroon ng aspiration pneumonia o pulmonya dahil ang mga pagkain ay pumunta dun sa inyong baga. At saka nabubulunan. Ginawa ko po ito para makasave tayo ng mga buhay kasi ayaw natin yung mga nabulunan din o yung na-choke ika nga. Kasi preventable po yan para hindi mamatay ang ating mahal sa buhay o yung mga inaalagaan natin ng mga seniors and hindi rin sila magkaroon ng pulmonya. Kasi po, yung mga senior 65 years old and above, 7 times mas nabubulunan sila kumpara dun sa mga bata na 1 to 4 years old. Kasi, bakit? Kasi po, may edad sila. Kapag ang isang tao ay umiedad, pumapayat na siya, nabubulunan na siya, gusto niya lagi malalambot yung kanyang mga kinakain, maaaring bungi na ang kanyang ipin, kaya hindi niya manguya at malunok maigi. O hirap siyang lumunok kasi malalaki yung mga pagkain. At yung iba naman, hindi nababantayan maigi o hindi tama ang pagpapakain kaya nagkakaroon ng pulmonya o aspiration pneumonia. At meron din tayong tinatawag sa mga may edad, frailty syndrome. Ibig sabihin, nanghihina pala sila. Kailangan aware tayo, tignan natin kung yung ating mga mahal sa buhay ay meron ito. Mahina na ba sila sa kanilang paghawak o hirap nang umakyat dun sa kanilang hagdan o mabagal na ang kanilang paglakad. Mabilis mahapo o kaya minsan ayaw na nilang gumalaw. Low energy, tapos namamayat. Ayaw natin silang mamayat kasi kapag namayat ang ating mga inaalagaan, lalo na kung sila ay na-stroke o kaya naman yung nag-ulyanin na o kaya yung merong mga Parkinson's disease, magkakaroon na po sila ng mga pressure sores, bed sore, sugat na hindi gumagaling. So, kailangan pa natin pakainin ng mas maraming protina para lang hindi sila mag-sarcopenia o lumiit ang kanilang mga muscle. Tapos po, pag hindi rin sila makalunok, magmamalnutrition na sila. Madidehydrate pa kasi hindi na rin sila umiinom ng tubig. At yung tinatawag nga po nating aspiration pneumonia kasi mahina ng kanilang immunity. Tapos meron pa nga mga comorbidities o yung mga sakit na sinabi ko na stroke, nag-ulyanin, nag-Parkinson's disease. Kapag ang isang tumatanda, syempre ayaw na nilang kumain mag-isa. Nalulungkot sila. Hirap na silang ngumuya kasi sira na ang kanilang ipin o masakit ang gilagid nila kasi yung kanilang pustiso hindi pala tama. Nanghina na yung muscle ng dila at saka yung mga panlunok nila. Wala na rin ho silang pang-amoy at panlasa kaya kailangan mas masasarap na pagkain o mas malasang pagkain ang ibibigay sa kanila. Hindi na nga po makadami na kinakain kasi yung kanilang sikmura mabilis mapuno. So, sasabihin ng brain nila, okay, busog ka na. So, nagkakaroon sila ng tinatawag na anorexia. Hirap din sila magluto kung isa lang sila o nag-iisa. At saka, syempre, wala na silang pera. Senior na sila, magtitipid sila sa kanilang pagkain. Pero kung tayo nag-aalaga sa kanila, dagdagan natin yung maprotinang kinakain nila. Mamaya ituturo ko po yung mga pwede nating gawin. Kailangan din laging nililinis o tinutoothbrush pagkakain ang mga senior kasi po may bacteria dyan. So yung bacteria, di kakain, iinom, malulunok nila, pwedeng pumunta dun sa baga. So yung bacteria ang nag-cause ng pulmonya doon sa mga matatanda na nagkaroon ng aspiration pneumonia. Bukod po sa pagkakaroon pa ng malnutrition, lumambot na yung kanilang mga buto, pumayat na yung kanilang mga laman, tapos hirap na rin ho silang lumunok kaya nagkakaroon sila ng pagkabulunan o laging pagkasamid. Tignan nyo rin po, i-observe nyo. Baka naman yung mga matatanda nyo, nagpupulmonya na, hindi nyo alam. Ito po ang mga sintomas. Nagkakaroon sila ng mababang lagnat, kahit one day lang in a week, pero tataka kayo, bakit manaka-naka, nagkakalagnat-lagnat sila. Sign na po yan ng pulmonya. Tapos mapagurin sila, paubo-ubo, minsan hindi sila makalunok, hindi sila makahinga, tapos hirap lumunok. Sabihin, nako, ba't parang masakit yung dibdib ko? Minsan pawis na pawis at saka pag
ngingitim na, aba hindi na ho yun makahinga, baka puno na ng plema ang kanilang baga, dalahin na po sa doktor o sa emergency room. Ito pa rin po yung mga sinasabi natin, ano? Kasi po, yung sintomas na to, kailangan palakasin din natin yung muscle ng ating mga matatanda para maiwasan yung pagkabulunan, aspiration pneumonia, kasi po, napiprevent po ang pagkamatay dahil dito. Ano pa ba yung mga pagkain? Ito muna, pag nakita nyo ang isang tao nakahawak dun sa kanyang dibdib o dun sa kanyang lalamunan, ibig sabihin yan may bumara, nabubulunan na yan. Huwag nyo na hong tanungin, kailangan tapikin na dun sa likod, dun sa pagitan ng kanilang shoulder blade. O kaya naman, hawakan nyo na dun sa mataas na tiyan, tapos i-push nyo papunta sa inyo, Heimlich maneuver po, para ma-save nyo yung buhay ng isang nabubulunan. Ano ba yung mga pagkain madalas makabulunan sa ating mga seniors? Ganon din po sa mga bata, lalo na sa mga may edad. Ito pong tinapay at saka itong ating mga biskwit, maganda po, isawsaw natin sa sopas o kaya dun sa tiyan na iniinom nila para lumambot. Yung mga gulay, palambutin na ho natin at durugin natin para hindi sila mabulunan. Huwag nyo nang bigyan ng mga malalagkit na candy, chewing gum, keso, babaraho yan. Pagdating naman sa mga prutas, liit-liitan nyo ang paghiwa at sabihin nyo nguyain mabuti para hindi bumara sa kanilang lalamunan. Huwag na rin hong bigyan ng mga popcorn at mga nuts kasi tayo ng normal na tao, madalas tayong masamid dyan. At saka ano pa po yung pwede nating gawin? Yun pong mga sopas nila, nakita nila sa pag-aaral, pag humalabnaw, mas nakakasamid. Nagkukos din po ng aspiration pneumonia or pulmonya. Nakita nila, kapag pinalapot ninyo, mas hindi sila nagkakaroon ng pulmonya. Ito pa po ang mga pwede natin gawin para maibigay ang tamang dami ng pagkain sa ating mga seniors. Lambutan natin yung mga pagkain. Kung kailangan durugin, o kaya naman pira-pirasuhin o giniling, mas mainam po. Para pag nalunok nila, hindi po yan babara. Wala na nga ho silang pang-amoy tsaka pang-lasa. Bigyan natin sila ng malasang pagkain para mas makakain sila. Katulad po ng mga natural, oyster sauce, bawang, sibuyas, luya. Pwede po din nating lagyan ng mga dahon-dahon o yung mga herbs katulad ng mga oregano, paminta, ito po yung mga rosemary, yung mga thyme, nakakalasa po lahat yan para gumana sila sa pagkain. Yung tinapay, ilubog po, yung mga biskwit, tapos tagalan yung pagmuya para kailangan durog na durog yung kanilang kinakain. Tapos, kailangan focus. Huwag nyo hong lilituhin, huwag nyo kakausapin kasi ang normal na tao masasamid din. Paggamitin nyo sila ng maliit na kutsara, small bites lang, para unti-unti lang yung ilalagay dun sa kanilang bibig. So, nakakatulong. Tapos sabihin nyo upo ng diretso. Tapos medyo nakababa ang baba, naka-forward. Tapos, yung kailangan yung katawan medyo naka-forward yan. Para wag pagsasalitain. Kasi nga, kapag nagsalita o kaya pinagsabay nyo, ito pa po, wag pong pagsasabayin yung hard food dun sa iniinom nila. Solid food muna bago pa inumin. Kasi kung hindi po, pupunta dun sa daanan ng hangin at maaring pumunta dun sa kanilang lungs. Alternate po ang pagkain. Solid food muna, tapos liquid muna. At wag pagsasalitain. Pwede po nating palaputin ang kanilang mga sabaw. Mas maganda po yun. Ano po yung mga pwede natin gamitin pampalapot? Cornstarch, yung mga dinurog na saba, kamote, patatas. With that way, lalapot po yun. Yung mga prutas naman, pwede niyong lagyan ng yogurt para mas nalulunok nila. At pag magtitimpla kayo ng gatas sa kanila, mas malapot, better kaysa malabnaw. So, medyo dami-damihan nyo na rin po para mas marami rin silang proteinang makain. Pag po may problema, lagi nasasamid, nabubulunan, pwede po nating ikonsulta sa mga speech therapist. Kasi sila magsasabi kung yung muscle na ng kanilang dila at saka panlulon ay nanghihina na. Pwede rin ho tayong kumonsulta sa mga nutritionist na mga tamang pagkain ibibigay doon sa ating mga seniors. So,
Yun po, kailangan i-protect natin sila para hindi sila masamid, mabulunan at ma-save po ang kanilang buhay. Salamat po.